Alam mo ba na may mga bagay na hindi sinasabi ang bangko mo sa'yo? Oo kaibigan, may mga sikreto silang ayaw nilang malaman mo. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Alamin natin ang 5 money secrets na ayaw ipaalam ng bangko sa'yo. Yung number 3, grabe, madalas gawin ng mga Pinoy. Pero siya rin ang dahilan kung bakit hindi lumalago ang ipon nila. Kaya make sure na panoorin mo to hanggang dulo. Number 1, lugi ka sa savings dahil sa inflation. Let's start with this my friends. Ano ba yung nakatatak sa isipan natin simula pagkabata? Kapag may pera, ipunin mo. Ilagay sa bangko para safe. Tama naman yun, pero hindi buo ang kwento. Akala mo kasi kumikita ka sa interest ng savings mo. Pero reality check muna tayo. Average savings interest is 1 to 2% per year. Average inflation is 5 to 6% per year. So kung may 100,000 pesos ka, kikita ka lang ng 1 to 2,000 pesos sa isang taon. Pero dahil sa inflation, tataas ang presyo ng bilihin ng 5,000 pesos o higit pa. Ibig sabihin, kahit tumataas ang balance mo, lumiliit ang tunay na halaga ng pera mo. Parang ganito, dati yung 5,000 pesos mo, puno ang cart mo sa grocery. Ngayon, halos kalahati na lang. At ito pa ang twist my friends. Yung perang iniipon mo sa bangko, ginagamit nila para magpa-loan sa iba. Halimbawa, may client silang umutang ng 1 million pesos para pumili ng real estate. Magbabayad yun ng 8 to 10% interest kada taon sa bangko. Yung bangko naman, tiba-tiba ang kita sa interest. Ikaw, binibigyan ng bangko ng 1% bilang thank you. Here's Kuya Ben's tip. Ang savings pang emergency fund lang, hindi pang yaman. Kung gusto mong lumago ang pera mo, ilagay mo ang pera mo kung saan lalago. Ilagay sa Pag-ibig MP2, mutual funds o index funds. At kung gusto mo ng mas matinding diskarte, pwede mo rin gamitin ang pera ng bangko para ikaw ang kumita. Mag-loan ka para sa business o real estate investment. Basta may malinaw kang plano kung paano babayaran. Tandaan, ang tunay na wise, hindi lang nag-iipon, marunong din paikutin ang pera niya. Number 2, hidden fees at minimum balance traps. Di mo ba napapansin? Minsan parang nawawala yung ipon mo ng kusa. Like, ha? Akala mo 10,000 pang naman, tapos biglang lumiit? Ayun pala, may mga hidden fees at maintaining balance penalties na tahimik na kumakain sa pera mo. Parang ex mo lang, unti-unti kang inuubos ng di mo namamalayan. Joke lang, pero seryoso muna tayo. Ganyan din minsan si bangko. Halimbawa, may 10,000 pesos ka, di mo nagalaw for 6 months. May dormancy fee na 300 pesos, plus service charge na 150 pesos. Ayun na, lumiit na yung ipon mo nang hindi mo lang napapansin. At hindi lang ikaw yan kaibigan. Marami na ako nakikitang Facebook posts na ganito. Yung dati libo-libo nilang pera, naging zero ang balance kasi nakalimutang pantayan at i-check ang account. Imagine, pinaghirapan mong ipunin, kinain lang ng fees. Sila kumikita sa charges, ikaw, tahimik na nalulugi. Parang friendship na one-sided, ikaw bigay ng bigay. Sila lang ang laging panalo. Here's a better alternative. Piliin mo yung digital banks o high-interest accounts na walang hidden fees at siguraduhin alam mo yung maintaining balance policy bago maghulog. Kasi kung hindi mo binabantayan, baka akala mo lumalago ang ipon mo. Yun pala, unti-unting nauubos sa charges. Number 3, credit card traps. Swipe now, try later. Alam mo ba na isa sa pinakamalaking kita ng bangko ay hindi lang sa loans, kundi sa credit cards? Oo, kasi yan ang paboritong diskarte nila. Paunti-unting bayad pero malaking tubo sa dulo. Pansin mo ba na pag magandang record mo sa pagbayad ng credit card balance per month, bigla ka nilang ino-offera ng higher credit limit? Wow, congrats! Eligible ka for upgrade. Pero sa totoo lang, the more limit you have, the more utang they can earn from. Mas malaki ang limit is equal, mas malaking chance ka mag-swipe. At mas malaki rin ang kikitain nila sa interest kapag di mo nabayaran agad. At hindi lang yan my friends, binubudol ka pa nila sa ganda ng marketing. May cashback, reward points, 0% interest promo, at kung ano-anong exclusive deals. Ang di nila sinasabi, may mga hidden fees at conditions yan. Kapag lumampas ka sa promo period, boom, 24% interest agad. Marami ring Pilipino ang hindi alam kung gaano kalaki ang utang nila. Ayon sa ulat,
Ang average credit card ng Pinoy ay nasa 50,000 to 90,000 pesos at karamihan dito hindi pa bayad. Ibig sabihin, marami ang nabaon sa utang. Akala manageable, pero lumalaki quietly dahil sa interest at penalties. At eto pa, yung minimum payment trap. Akala mo bayad ka na kasi naghulog ka, pero ang totoo, interest pa lang yun. Yung principal mo, buo pa rin. Parang ex mong ayaw mawala, binabayaran mo na pero nandyan pa rin. Eto real talk, ang credit card hindi kalaban pero dapat ikaw ang nasusunod. Gamitin mo lang kung may pambayad ka ng buo bago due date. Bayaran on time para iwas late fees at bad credit record. Kasi tandaan mo, kapag nasanay ka sa utang at puro swipe, baka sa future, hirap kang ma-approve sa housing loan o car loan dahil naka-flag na ang credit history mo. Kaya wag mong hayaang promos, cashback o high limit ang magdikta ng gastos mo. Remember, ang credit card pwedeng tulay sa ginhawa, pero kung di ka maingat, tulay rin papunta sa utang. Number 4, VIP treatment para sa mayaman. Napansin mo ba? Bakit may mga VIP lounge at priority teller sa bangko? Kasi para sa mga taong malalaking amount ng pera kung mag-deposit. Ito pa napansin ko, mas malaki ang pera mo, mas maganda ang offer ng bangko sa iyo. Mas mataas ang interest rate, lalo sa time deposits o special savings accounts. At mas mababa pa ang fees. Ganyan ka kung big time ka sa bangko. Inaalagaan ka. Parang sa buffet, kung mas malaki ang plate mo, mas madami ang pwede mong kunin. Sabi nga nila, the more you have, the more they give. Ang lungkot lang, pag small saver ka pa lang, minsan parang di ka napapansin. Standard rate, regular service, minsan may maintaining balance pa. Pero huwag kang ma-discourage my friend. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad para maging VIP sa buhay. Ang tunay na sukatan ng yaman ay consistency, hindi sa laki ng pera mo sa simula. Ganito dapat ang ating mindset. Huwag mong sukatin ang progress mo based sa iba. Basta tuloy-tuloy ka mag-ipon at mag-invest. Darating din yung araw na ikaw naman ang may priority lane sa buhay mo. Kaya kahit 500 lang per month sa MP2, basta consistent ka, magiging VIP ka rin sa future. Kasi ang bangko may limit, pero ang disiplina, walang interest cap. Number 5, di ka tinuturuan ang totoong investing. Ito na yung hindi madalas sinasabi ng bangko, my friends. Hindi nila ituturo sa'yo kung paano ka talaga yayaman. Yes, may iba na nag-offer ng mga financial literacy seminars. Pero aminin natin, kulang sa lalim at madalas produkto lang ang focus. Parang orientation na may kasamang sales pitch. Mag-ipon ka, mag-open ng account, mag-time deposit ka rin. Ang totoo, as much as possible, ayaw nilang ilabas mo ang pera mo from your savings account. Kasi the more deposits they hold, the more loans they can make and the more profit they can earn. Wala silang masyadong turo tungkol sa stocks, MP2, mutual funds, ETFs, o real estate investing. Kasi kung marunong ka sa tunay na investing, baka ilipat mo ang pera mo sa ibang mas kumikitang vehicle. Kung gusto mong umasenso, sarili mong financial knowledge ang puhunan. Manood ng mga ganitong video, magbasa ng libro, at makinig sa mga legit na financial mentors. Hindi mo kailangan maging financial expert. Kailangan mo lang maging curious, willing to learn, at consistent. Ang financial education hindi tinuturo sa bangko, pero dito, libre at totoo. Kaya kaibigan, huwag mong iasa sa seminar ng bangko ang future mo. Mag-aral ka, diskarteng malupit, at ikaw dapat ang CFO ng buhay mo. So ayan, hindi masamang mag-save sa bangko, pero huwag mong hayaang sila ang yumaman sa pera mo. Ang tunay na wise, marunong mag-save and mag-invest. Kasi kung purong ipon lang, baka ikaw ang tulog, sila ang gising. Kaya kung gusto mong matuto pa ng ganitong real talk ni Kuya Ben, like mo tong video, i-share sa tropa mong mahilig mag-ipon pero di nag-i-invest. At i-comment mo naman sa baba, saan mo nilalagay ang mga ipon mo ngayon? Sa bangko lang ba? O may mga investments ka na rin?